things I can't seem to let go. And I feel like I'm all on my own. And some days it gets worse and the memories hurt, but I hope that one day I let go. I know I get mad, too mad, and I don't wanna do that. It hurts bad and I hate when the mood lasts. I move fast and I try hard to move past all the pain, cause I'm looking for a bright side in my mind, cause you only got one life. Need advice from the future, am I alright? If this fight feels like something from your own life, then one time let me hear you sing. Sometimes things will get hard and leave you covered in scars, but I know I could get out of this. And I feel like life moves way too fast to hold on to things from the So ayun ang mga besto, sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle, itong classic bike na to, no, 150cc, ito ay nagkakahalaga ng 60,000 para dun sa cash. And then papakita ko sa inyo kung magkano nga ba ang installment nito, yung down payment niya at yung terms niya. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle? Ngayong 2024 at medyo patapos na tayo. At pwede nyo pang regalo ngayong darating na Pasko, di ba? So sa tingin nyo, sulit nga ba to? Comment nyo naman yan sa baba para at least mapag-usapan natin yan. Lalo na doon sa mga nakabili na ng ganitong motorcycle. Share nyo naman yung experience nyo, di ba? Para at least malaman din ng iba na gustong bumili nito. Ayos yan. So yun ang mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ito ay nagkakahalaga lamang po ng 60,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din po sila sa installment. At ipapakita ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang installment ng 1 year or hanggang 3 years. And kung may rebating sila. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman yan. At para doon sa mga gustong bumili, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para at least ma-assist ko kayo sa mga ganitong motorcycle ni Skygo. So, ayun. At para naman doon sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Para at least doon sa mga gustong bumili, malaman nila kung ano nga ba yung mga nag-experience nyo sa motor na to para at least meron silang idea sa motor na to. Ayos na ayos yan, di ba? So, yun na nga, upuan natin itong Motorstar Cafe 150. Side stand muna natin. Yun, no? Okay. Yung, medyo mabigat yung isang to. Okay. So, ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. And then, aking height nga pala ay 5'2". Sa lahat ng mga gustong kumuha ng parehas na height ko, eh, mukhang abot naman natin to. Ayan. So, nakatingkayad tayo rito. Sobrang bukaka. Sobrang bukaka natin dito. Pero, pag nakitayo nyo na siya, magaan yung motorcycle, bumababa lang tayo. Ayan, magaan yung motorcycle. Tapos yung turning radius niya, hindi siya ganun kalawak. Kasi nga, syempre, parang pang big bike yung datingan nito. Ayan. So, medyo yung feeling ko dito pasubsob. Ganito yung itsura natin dito. Diba? Ayan, ang itsura niya. Okay. So, medyo subsob tayo rito. Kagandahan dito, yung kanyang side mirror. Ganyan yung tiklop nyo. Pwede nyo baba ng ganyan, ganyan. Diba? Medyo ano kayo, tapos yung pag-adjust niya, sobrang dali lang i-adjust. Ayan. Ganito yung itsura natin. Ang ganda, diba? Papiling ko rito para mga nakaganito tayo. Parang artistahin yung datingan eh. Bukaka nga lang talaga tayo rito, pero madali naman siyang i-manage. So sa tingin nyo, sulit na ba ganitong motorcycle? Sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo kontakin yung Motorstar Baliwag para at least makapag-inquire kayo ng ganitong motorcycle. Ayos, diba? Check nga natin yung shock. Oh, ganda ng shock ko. Ganda yung unahan. Sa likod, medyo matigas ng konti, pero sakto lang to.
Lalo kapag may angkas ka dito. Sakto lang yan. Di ba? Yung tigas niya. So, matras tayo So, ayan. Center stand natin. Medyo mabigat nga yung motor. Yan. Center stand. Medyo mabigat na yung center stand. Pero, kapag sanay ka na sa mga mabibigat na motorcycle, sisiw na sa'yo. Ayos siya. So, ino nga ngayon, 2025, nakita na rin natin itong Earl 175 ng Skygo at medyo matagal na rin naman tayong naghihintay ng unit na to dahil nga last time, meron silang dumating tapos biglang na-pull out. Hindi natin naabutan yon. Pero ngayon, meron silang 2 unit dito at para dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para at least ma-assist ko kayo kung magkano nga ba ang presyo nito. At kung kukuha kayo ng finance, or dito sa casa. So, dalawa din kasi yan. Okay? Para at least ma-assist ko kayo at makatulong ako sa inyo sa mga dream bike nyo. Okay? Katulad nito. So, ayan. Isa sa mga nagustuhan natin dito, yung handlebar niya. Napakalapad ng handlebar. Naka-bar end tayo dito, yung side mirror niya. Tapos yung screen o yung kanyang panel is naka-round style na digital na siya. At kagandahan, yung kanyang headlight is naka-LED na rin at meron din tayo maliit na bulb dyan. At yung kanyang taillight na ang cute-cute ng itsura niya. Tapos bagay na bagay dito yung kanyang design kasi nga maliit. And then, the signal light niya is naka-LED. Halos lahat ng ilaw na ito naka-LED. Okay? Ito yung signal light dun sa harap. Ayan. Gas tank niya, malaki yung gas tank. At yung upuan natin dito talagang pang classic yung design na meron to. Okay, naka-timing chain na rin tayo rito. And, ayan, 5-speed nga pala ang isang to. Kahit sabihin natin 175, 5-speed. Malalaman natin yung, ano dyan, yung power niya, and then yung torque niya. Ayan, nakita nyo naman sa specs natin. So, ayan, side stand natin para at least, tingnan natin, abot ba ng 5 to na kagaya ko? Ang ganitong motorcycle. Diba? Mukha naman din siyang mababa. Okay? So, isa pa nga pala sa nagustuhan natin dito, yung shock nga pala nito, meron na siyang baso at adjustable siya, parehas adjustable. Pwede nyo rin tong i-adjust yung kanyang baso kung gaano nga ba kung gusto nyo ng medyo malambot or medyo matigas, nasa sa inyo na yun. Okay, so ayan, 5 to ang ating height. Sakto naman yung mga hangin natin dito sa bulong. 5 to yung ating height. Tingnan natin kung abot ba ng 5 to na kagaya ko. Yun abot, tsaka magaan yung motor. Magaan siya. Tapos nakayuko tayong ganyan. Ganda rin ng upuan. Ganda ng upuan. Malambot siya. Hindi siya sobrang lambot. Hindi siya sobrang tigas. Tapos ganito yung tsura natin. Pag nagre-rides tayo, ayan. So, meron tayong relax position dito ng ating binti. And then sa OBR, pwede rin tayo mag-angkas dito. Pero yung iba, dahil nga ayaw nila nag-aangkas ng mga ganito, pero pwede natin mag-angkas. Ayan. So, sa kanyang handlebar is malapad. Tapos, lumapad pa siya lalo dahil dito sa kanyang side mirror. Ayan. Na-adjust naman tong side mirror, depende sa ganyan. Or kung gusto nyo, nung nakababa. Yung iba kasi nakababa yung gusto nakaganyan. Pero sa akin, mas komportable ako na nakaganyan siya. Ganyan. Ganyan, nakakaganyan siya. Okay sa akin yan. Turning radius niya, hindi siya ganun kalawak, no? Pero saktuhan lang to para makapag-U-turn tayo. Ayan, hindi siya ganun kalawak, pero yung shock niya, maganda yung play sa harap. Kita niyo yan? Kita niyo yung play niyan? Tapos yung sa likod, syempre, kailangan pa natin i-adjust yan kung gusto natin ng medyo malambot or medyo matigas. Okay, nasa sa inyo na yun. Pero, yan, ang laki Tapos, ang komportable niya, siguro pag medyo mataas ka pa, or yung height mo nasa 5'5" pataas, medyo nakasubsob ka rito, nakaganong ka. Diba? Kasi ako pa nga lang, medyo subsob na ng konti Pero ang niya, komportable niya. Sa mga switches, okay naman. Sumasabay din naman, ordinary plastic pa rin ni Skygo yung ginagamit nila. Tapos kagandahan, meron din tayo rito USB charging port. Ayan, di ba? So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang looks ngayon? Kung ano nga ba, kung ako yung tatanungin nyo, kung ano nga ba yung magandang gawin dito, maganda tong gawin, ang scrambler na type, no? Yun yung kagandahan dito. Palitan nyo lang yung gulong, medyo naka-dual sport, pang on and off-road,
Tapos, wala ka na masyadong gagawin dito. Lagyan mo ng grills or screen to, yung kanyang headlight. And then, yun na. Pang ano na, scrambler type na siya. So, yun na nga. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang forma nito ngayong 2025? Comment nyo naman yun sa baba para at least malaman ko yung hinanain nyo o yung mga suggestion nyo. And ano nga ba yung pwede pa natin ditong i-suggest kay Skygo para sa mga upgrade niya. Pero sa presyo niya na 60,000, sulit na sulit ka na doon. Okay? 60,000, meron ka ng 175cc na motorcycle. Ayos yan. So, siyempre, center stand natin, kung magaan din ba siyang center stand. Yan. Magaan din naman. Ayos.